Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Sabi niya ni Antiporda, it's only the president who can tell me na magbitaw ako rito dahil ako po ay inappoint niya rito. Ginagawa ko lang po ang tungkulin ko. Hindi mo ginagawa tungkulin mo, hindi totoo yan. Tungkulin mo ba yung alipustahin mo yung mga tao? Na nagtatanong at sasabihin mo walang karapatan, sino ka? Hindi ba dyan siya tinawag na syunga, mga kaibigan, ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, kung matatandaan ninyo. Ito ho, ang sabi kung matatandaan ninyo, kailan lang ito nagpost ng video si Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon upang punahin ang umano'y maling memorandum ng Department of Environment and Natural Resources na nagbabawal sa mga empleyado nito na mag-post ng negatibong komento laban sa gobyerno. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ito hindi talagang pumasok sa media para magserbisyo. Kasi serbisyo ito mga kaibigan ang propesyon ng media ay isang misyon, di ba? Isang mahalagang misyon. At ito ang nagpapalakas ng ating demokrasya, mga kaibigan, dahil sa media. Ngayon, kung talagang galing ito ng media, una, sinabi niya rin sa mga scientists ng UP, wala daw karapatang bumatikos. Kailan pa yun? Kailan pa yun nagkaroon ng ganung patakaran? Saan mo binasi yun? Walang hindi pwedeng bumatikos. Lahat entitled sa kanilang opinion. At yan ay ginagarantiyahan sa ating saligang batas. Ang karapatan na punahin kayo sa gobyerno dahil sa ginagawa ninyo. Mga kaibigan, gusto nito, wala na raw pupuna. Ito, kaya sinagot siya ni Guanzon Tinawag siya syunga. Ni Commissioner Rowena Guanzon. Kailan ito? Isang taon yata. Pinagbabawalan niya, siya gumawa ng memorandum na yon. Yung kalatas na yon, para pagbawalan yung mga empleyado ng DNR na wag daw mag-post na negatibong komento. Ang video na ipinost ni Guanzon sa kanyang Facebook account Miyerkules ay kasunod ng komento nito sa kanyang Twitter account mula noong Abril 7. April 7 pala ito. Ang hindi ko lang malaman kung itong taon na ito, no? April 7. Tungkol doon sa memorandum. Ang sabi ni Guanzon, ito pag-usapan natin yung memorandum ni DENR, Yusek Antiporda, na binabawalan ng mga gobyerno o mga empleyado magkomentaryo tungkol sa mga actions ng gobyerno o kaya magkomentaryo ng negatibo lalo na sa social media. Sabi ni Guanzon, tama ba ito? Tama ba na pag naggobyerno ka, o kaya empleyado ka ng gobyerno, ibig niya sabihin, ay hindi ka na pwedeng magkomentaryo tungkol sa gobyerno? Hindi ka na pwede magsalita ng opinion mo
o pagtutol mo? Ano sabi niya? Hindi po. Si Guanzon ito Maling-mali po dyan yung undersecretary na yan. Nagtataka naman ako kung ano ang basihan niya, bakit siya nagmemorandum ng ganon? Sabi ni Guanzon. Sino ba si Guanzon? Abogado ito At COMELEC commissioner. Sabi ni Guanzon, na mayroong mga kaso na dinesisyonan ng Korte Suprema kung saan pinagtibay nito ang freedom of speech ng empleyado. Marami na yan. Mga kaso sabi. Nagsalita na ang Korte Suprema dyan na ang mga empleyado ay hindi nila isinusurrender ang kanilang mga karapatan o freedom of speech sa ating saligang batas sa pag-join o pagpasok nila sa pag-empleyo nila sa gobyerno, sabi ni Guanzon. At ganito rin ang desisyon ng Korte Suprema sa pagsusuot ng pula ng mga empleyado ng Water District sa Davao bilang pagtutol sa patakaran nito. Sinabi rin ng Korte Suprema na hindi bawal sa kanila ang magpahayag ng kanilang pagtutol sa kanilang opinyon laban sa kanilang ahensya. Kaya, hindi po tama kung ginagawa ng DNR Undersecretary na yon. Ang tanong ko naman sa kanila, dyan, lalo na sa kanya, sino naman ang abogado o kaya opisyal dyan na nagbigay sa inyo ng advice na legal yan ginagawa nyo? O yun na nga Ikaw ngayon ang illegal. Gumagawa ka ng labag sa batas. Nag-uutos ka na wala sa pinagbabawal sa konstitusyon yung utos mo. Di ba? Sabi kasi dyan yung mga desisyon na ito, ginawa itong mga desisyon ng Korte Supremang ito, alinsunod sa probisyon ng saligang batas na nagsasabing no law shall be passed abridging the freedom of speech or of the press. Kahit nga batas hindi ka dapat magpasa ng kahit anong batas na magpapakipot sa kalayaan ng pagsasalita at pamamahayag. Yun ang ibig sabihin nun sa mga desisyon ng Korte Suprema. Kaya, yung ginawa mo, sinusuppress mo ngayon yung freedom. Sinasagkaan mo yung kalayaan ng mga tao na dapat nilang ma-enjoy ng bawat nilalang sa ilalim ng saligang batas. Sabi niya, illegal yang ginagawa nyo. Ito, agency ng gobyerno ito pero ito'y constitutional body, itong COMELEC. Yan ang nagsabi niyan, labang kay Antiporda. Sabi niya, sa COMELEC ay mayroong union ang empleyado. Hindi bawal mag-organisa sa gobyerno. Ang bawal lamang ay manggugulo sila during office hours. Yun ang pinagbabawal. Siyempre nga naman lahat naman ng kalayaan may hangganan yan Di ba? Hindi absolute yan kung sinasabi nga hindi lubusan yan. Siyempre, may hangganan lahat yan. Hindi mo naman pwedeng gawin yan kung empleyado ka, guguluhin mo na yung kwan. Malaya ka makapagpapahayag, wag lang kayong manggugulo. Di ba? Wag lang kayong gagawa ng gulo. Kahit naman sa karsada mo gawin ang pagpapahayag ng saloobin. Pwede mo magawa yan dahil guaranteed yan ng saligang batas. Wag ka lang gagawa ng gulo. Hindi ba? Hindi lang doon sa mga nasa gobyerno, kundi maging sa pangkaraniwan tao.
Ang bawal lamang ay kung inciting to sedition na yung mga sinasabi nila. Kaya ang ginagawa ay labag sa specific na mga batas kagaya ng libelous na. O yung sinabi niya, libelous yun eh. Mga kaibigan eh. At ang magtaka kayo ako doon ako, nagtaka. Isipin mo nandun yung Chief Justice ng Supreme Court. Ang libel pag sinabi mo libelous, yan, crime yan. Hindi ba? Isipin mo, sinabi mo sa harap ng maestrado yon. Ang pinakamaganda magagawa ng maestrado doon dumistansya na. Very embarrassing yun. Si Simato, wala naman kahihiyan niya, wala naman delikadesa yan di ba? Pero Chief Justice of the Supreme Court Dapat iginagalang ka, di ba? At para igalang ka, igalang mo yung sarili mo. Hindi ako dapat masangkot sa ganitong katarantaduhan. Ito, lintik ang bunganga nito. Isipin mo, spokesman daw siya. Pagka maglagay ka ng ganyang 10 spokesman sa gobyerno, kamukha ni Roque, di ba? Antagonizing. Tinalo nito si Roque. Si Roque. Mga kaibigan. Nakakainis na yun Pero ito hindi tahasan Kung makapagparatang, marahas ang pagpaparatang na ginawa, mga kaibigan. Kaya wag po kayong maniniwala dyan. Sabi ni ni Guanzon. Ito'y binabasa ko mga nakaraan para malaman nyo kung anong klaseng tao talaga yan. Hindi po tama yan na pag government employee ka na ay wala ka ng freedom of speech. Kaya lamang maging careful din kayo sa binibitawan nyo salita para sigurado na hindi kayo makakasuhan ng libel o inciting to sedition. Kung ako yung mga nando doon kahapon, ilalibel ko yan. Saan siya kukuha ng basihan doon? Sige nga. Saan siya kukuha ng basihan? Wala kayong karapatang pumuna sa gobyerno o bumatikos dahil mga bayaran kayo. Saan niya kukunin yun? Yung depensa niya doon. Sige nga. Maganda hong pinag-uusapan nito dahil dapat natututo tayong lahat, lalo na yung mga opisyal nyo dyan, dahil bawal ang syunga. Ayun ang sabi ni Guanzon. Tinanong pa nga ni Guanzon, abogado ka ba? Hindi na siya nakasagot. Ito sagot niya. Ito nung April 7 yon. Sumagot itong si Ahan Chen. Sabi niya, Madam Commissioner Rowena Guanzon, I will not stoop down to your level. Oops, may pagano'n pa Pakala mo, column Oops, yung column na bakya, di ba? Mga baduy na column, may mga oops. Ako hindi ako magamit ng ganyan sa column Ang baduy, di ba? Ang babang uri, yung mga gumagamit niya sa column. Pagpaumanin ninyo maliho pala, sabi niya. I will not step up to your level. Naks. Ito, alam mo, English nito, si Antiporda. Kumbaga, sinisipra niya Sumisipra lang ng English yan Ito, alam na mga musician yun, yung sipra. Di ba? Mga kaibigan. Ngayon, sabi, kasi attorney po pala kayo. Nagtaka pa siya. Pero ba commissioner ng COMELEC, hindi attorney? At hindi mo alam na attorney yung isang COMELEC commissioner. I will not, ako'y isang college grad lang po from PUP. Tama? Mukhang sobra po talino nyo, kaya binigyan nyo ako ng hashtag syunga. Sabi ni Antipordang mapagpanggap.
Ito'y pangahas itong taong ito eh. Mga kaibigan eh. Alam niyo yan, taga masama ugali niyan. Pala, basagulero yan. Oh, oh. Basagulero po yan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Aha, mga kaibigan. Minsan naalala ko, ano pa ito, sa customs pa, nagtatamasa nung araw ito eh. Noong nandiyan kami sa, sa Intramuros, may okasyon bigla akong inaya na samahan ko raw siya. Noon pa, marami ng bodyguard dyan, ha. O ngayon, di sinamahan ko. Sabi ko, saan ba yan? Dito, kasi meron tayo pupunta, hinuli ng pulis Di pumunta kami sa Santa Mesa. Mula Intramuros hanggang Santa Mesa. Gabi ito mga alas 7, 8, ganyan. Pagdating namin dyan sa Magsaysay Boulevard, nandun yung mga pulis. Pagkatapos, may kotse. Yung pala, sinita ng mga pulis yung kotse. Hindi ko alam kung karnap yun o walang papeles. Kasi trabaho niya yan yung magpalusot. Tapos bebenta niya o kaya pumapadrino siya dun sa mga incheck. O di, yung pala ang madalit salita, nandoon ako, ang ginawa ko, tumawag ako sa isang opisyal ng MPD. Pwede ba ka akong mapakiusapan itong mga pulis mo? Na bitiwan na yung tumawag yung opisyal doon sa kanila. Pinalis na. Di, bumalik na kami doon sa Intramuros. Akalain nyo, nung nandiyan kami sa May City Hall, merong nakaharang sa dadaanan namin na jeep. Siyempre, alam niyo yung jeep, mga humihinto yan kung saan-saan di ba? Para makapagsakay ng mag-abang ng pasahero, sasakay, nag-uunahan sa pasahero. Napaharang ngayon, tiyempong hindi kami makakadaang kagad. Hindi, saglit lang naman yun Busina ng busina, hindi umaalis yung jeep. Ang ginawa, akalain nyo, bumaba. Pinagmumura yung jeepney driver. Pinatulan. Alam ba ninyo, pagsakay niyang gano'n sa sasakyan, sabi ko, pumapatol ka sa driver, kung hinataw ka ng tubo nun, kahit sabihin mo may bodyguard ka, di ba? Di hinataw ka na niyan. Isipin mo, insultuhin mo yung tao para dun lang sa hindi ka lang makaalis kagad. Di ba? Yan. Meron yan, binugbog, Amerikana. Doon sa building ng mga media. Dati, totoong media, ngayon puro house show. Yung Amerikana na yon, retired na, military ng US. US military. Galing sa gera yun sa Iraq yata Ako kung anong gera yung... Bata pa, pero umaga siya nag-retire. Alam niyo ang trabaho ng babae, ginagawa niya ngayon. Tombo yun may lahing Pilipina. Ang laki, taba Mga kaibigan yung babae pala na yun, winanted ng mga pulis. Sa akin pa yung kaso. Sa akin yung record ng kaso. Mga kaibigan. Itong babaeng ito, naglalagi dun sa Angeles City. Tapos, minamatyagan niya pala, pinag-aaralan niya pala, yung big time na prostitution, human trafficking, dun sa Angeles City. Ewan ko kung saan niya i-report yun. Kumbaga parang i-report niya sa gobyerno ng Amerika o sa mga otoridad. Dahil ang mga nasa likod, sindikato,
involved mga foreigner din. Di ba mga dyan sa Angeles? Mga minor de edad. So ngayon, itong babaeng ito, winanted ng mga pulis. Alam niyo kung bakit? Nakapatong yung mga pulis doon sa illegal, sa sindikato. So ang ginawa ng babae, wala siya mapagtaguan. Doon siya nakiusap, may kakilala siyang isang reporter na nakiusap, at doon siya tumuloy sa press club ng ilang araw. Alam nyo, ang ginawa niya, binugbog niya. Bakit niya binugbog? Yung pala tumawag yung mga opisyal na humahunting doon sa babae. Sa kanya tumawag. Pinalalayas niya doon sa press club, pinagtatadyakan. Kasama niya yung pinanonood lang siya ng mga bodyguard niyang pulis. Ano ibig sabihin nun? Kasabwat niya yung yung sindikato. Hindi ba? Oh, mga kaibigan. So, nagdemanda ngayon itong babae. Pero wala na nangyari doon. Naayos niya. May kaso pa yan na yung theft, qualified theft. Pero tinago ng isang taga-DOJ yung kaso eh. Alam niyo yung qualified theft, no bail yun eh. Mga kaibigan, tinago yung kaso. So, yan ilan sa mga insidente. Marami pa ho, nabalitaan ko dito sa mga sugalan dyan sa Makapagal. Yung poker dyan, may poker dyan sa Makapagal. May balita sa akin, pinagbubugbog niya yung tao ron. Hindi ko alam kung ano dahilan. Hindi ko ma-recall ngayon. Ganyang karahas na tao yan. Eto ngayon. Tatapusin ko lang itong kay Commissioner Guanzon, yung palitan nila ng kwan. Sabi pa, we are not curtailing freedom of speech by our move. We are just reminding our people that we should adhere to Republic Act 6713. Ba? Kala mo, alam niya eh. Yung 6713 pala, pag iba ang gusto niya, pagka sa palagay niya, labag sa 6713, kailangan wala silang karapatan. Pero siya meron. And since you came up with yung salitang kolokyal na ibig sabihin ay tanga, yung tanong niyo po sa Twitter kung saan ka mag-graduate, ayusin ko lang po, madam. Talagang nanginsulto pa no? Kasi medyo may pagkabisaya ito Di ba? Si Guanzon. It should be saan ka ba nagtapos? Nilalagyan niya ng palabok para hindi dumiretso. Saan ka ba nagtapos talaga? Sabi ko nga sa inyo, paimbestigan ninyo ang niyan. Ang mga isinabmit na credential niya para ma-appoint. Kasi merong requirement Yung position nilang yan, yung undersecretary. Naku, mga kaibigan. Hindi ko nasasabihin ko ano requirement. Pero, kayo magpabusisi sa gobyerno. With due respect, my hashtag for you, Madam Commissioner, is yun. Hindi na tinuloy dito. Siguro, bayad din itong jaryong ito. Mga kaibigan. Pero pinangangalandakan daw nito kung saan-saan siyang nag-graduate. May 2 degree. Mga kaibigan, 2007 pa kami magkakasama dun sa kwan O 2006 pa 2005, 2006, mga ganon Doon sa Intramuros. Sipin ninyo, noon ang alam namin talaga, walang aral yan Ultimo doon sa eskwelahan ng Inchik, hindi natapos niyan yung high school Nagulat pa nga ako, isang araw tumawag yan. Nandun tayo sa sa Malate, tayo. Naka-check-in kami doon sa Malate. Tumawag sa akin at pumunta raw ako doon sa Century Park, yung restaurant na Chinese doon. Bakit ka ako? Hindi, basta pumunta ka.
may party rito. Di sumaglit ako, malapit lang eh. Pagdating ko ron, puro inchik ang nandun. Yung pala, eskwela pala yon nung Chiang Kai-shek. Ha? Kaya pala niya ako pinapunta, yung ibang teacher niya ron, ako ang tinatanong. Dahil nakikinig pala sa akin, yung mga teacher niya. Kaya, nakilala siya ngayon ng mga teacher. Dahil sa akin. Nagkapangalan siya ron sa eskwela. Dahil madalas ko siyang nababanggit sa programa. Mga kaibigan. Ngayon, eto. Kung matatandaan po ninyo, November 6, 2018, kauupo niya riyan sa DNR. Rumakit sila, di ba, sa Boracay. Ano ba nalinis nila sa Boracay? Wala naman, di ba? Yung pa rin ang Boracay eh. Gumrabi pa nga yung baha. Ngayon, kahit di umuulan, bumabaha na. Kasi, kunyari, pinahukay nila doon. Pero hindi po naayos yun. Magkano ginastos sa Boracay? Ito ngayon. Nakaaway niya dyan itong isang Singaporean businessman na nagsumbong sa media, mga kaibigan, na ito raw si Antiporda ay dinidelay yung pag-release ng compliance certificate para sa kanyang travel agency. Mga kaibigan. Sa isang sulat, sumulat ito kay Roy Simato, ang pangalan ng businessman na Singaporean si Peter Tai. Siya raw ay publicly humiliated, physically assaulted, verbally threatened. Ipinahiya siya, sinaktan siya, at siya'y tinakot nitong si Benny Antiporda sa isang meeting sa mga negosyante ng Boracay. Ngayon, itong si Tai ay General Manager ng Boracay Adventures Travel and Tours Incorporated. Siya rin ay Board Director ng Boracay Foundation at Liaison Officer ng Consul Assistance at the Chinese Embassy in Manila. The November 2 meeting was called by the Compliant Association of Boracay to discuss banning commissioners. Yung commissioner, quote-unquote, ibig sabihin mga nangongotong, nangungumisyon, who illegally deal with tourists for water sports activities. The proposal is to make bookings for water sports activities directly from the hotel or through travel agencies. Ngayon, doon daw sa meeting, itong si Tai ay dahil sa pagkadismaya niya, inakusahan niya yung DNR na pinapatay yung local tour operators dahil doon sa proposal na payagan ang mga turista na mag-book ng kanilang aktibidad sa pamamagitan ng mga hotels. At di umano, sabi niya, ito si Antiporda ay siya ang nagpapatagal para hindi ma-release yung compliance certificate. Mga kaibigan, ayun na, doon na raw siya sinaktan, sinakal ni Antiporda, si Tai, nung sila'y nagkaroon ng konfrontasyon. Tinatakot yung kanyang opisina na hindi i-release yung certification for compliance. Dahil sa kanyang pagsasalita raw ng katotohanan. As a public servant serving the public, there should be courtesy extended, and if there
if there are any misunderstanding, proper conversation should be held without humiliating another person. Oh, di ba, ang sinasabi niya, kung ikaw, public servant siya, dapat, bigyan din sila ng kortesiya, di ba? O, kung meron mang hindi pagkakaunawaan, pagkakaintindihan, pag-usapan ng maayos, nang hindi mo kailangang hiyain kahit sinong tao. Yan ang sabi nitong si Tay. At ang sabi niya ay tinangka nitong siya ay intimidate at sakalin mga kaibigan, ay siguro naawat lang. Nanawagan itong businessman na ito na gawa ng aksyon yung ginawang pag-abuso sa kapangyarihan ni Antiporda. Mga kaibigan, yan po nangyari yan sa Boracay. Ang sabi ni Antiporda sa interview sa kanya, hindi raw totoo na dinideny niya yung certificate. Pinaliwanag na yung Department of Tourism daw ang mahawak ng Travel Agency Accreditation. Pero siguro, binabarako niya pati yung DOT. Sabi ni Antiporda, ang nagpahiya sa sarili niya, mismong siya, si Tay. Na naganap dun sa meeting nung November. Yung letter niya na tinrating ko siya, hindi pa lalabasin, yung building na inupahan niya ang may kailangan ng ECC, siya hindi. Siguro, pe-pressurein mo. Siyempre, there are many ways of skinning a cat. Kilala ka na Yun ang track record mo, masama Di ba? Talagang mapag-abuso ka sa kapangyarihan. Kakapirasong kapangyarihan, inaabuso mo. Yayaman ka ba kung hindi? Dati ka lang waiter. Di ba? Saka sa Bulacan, mga kaibigan, waiter lang sa isang KTV bar. Eto. So, alam nyo, na-iskandalo ito lumabas ito sa mga periodiko hanggang sa ibang bansa. At common na po na niya na sasabog na sa mukha niya itong isyong ito. Alam nyo ginawa? Pagkatapos na lumabas sa international news ito, nagpakuha ng litrato, nakipagbati dun sa tao para hindi ituloy yung reklamo laban sa kanya, mga kaibigan. Ngayon, nangyari ito, ibig sabihin, talagang ugali niya na yan. Yan ang magpapatunay. Ito pa isa. Mga kaibigan, matandaan ko ilang taon na rin na nakakaraan, itong dating retiradong polis na si Abner Apuang, akala nyo senior citizen na ito May edad na ito, retired na ito Akalain ninyo sinaktan niya doon sa National Press Club. Dumugo ang ulo, pumutok ang ulo ni Apuang Talagang ugali niya yan, mga kaibigan, na manakit ng tao. At may masama pa nga kaming ibang balita dyan Alam niyo yan, nung panahon ni Gloria, nakapasok yan sa Presidential Anti-Smuggling Group, yung PASG, na pinamumunuan ni yumaong si Undersecretary Bebot Villar. The anti-smuggling yan. Merong instance na merong nahuling Peking duck, shipment ng Peking duck. Baya kalain nyo na wala yung mga duck doon sa loob ng container Sipin mo naglakad. Yung mga Peking duck nagpunta sa mga restaurant. Galit na galit si Bebot Villar.
Oh. Pagkatapos, ito matindi. Yun nangyari sa Subic na merong billions, mahigit bilyon na halaga ng shabu nasabat sa Subic ng mga Subic authorities, hindi ng custom, Subic authorities. Ngayon, yung sakay nung kotse na nasa likod nitong shabu shipment na to, mag-asawang inchik. Huli ng mga SBMA authorities, bigla ngayon nakatawag sa kanya. Ang pangalan nun ang apelido ang apelido ang din. Pagdating ni Antiporda, biglang nawala sa custody ng SBMA yung pong mga drug suspect. Panahon ni Gloria Arroyo yan. Nangyari sa Subic Bay, mga kaibigan. Sinasabi ko lang sa inyo para malaman ninyo yung track record ng tao. Diba? Yun yung sinasabi nating track record. Lalo na sa pagpili ng ating mga iboboto. Hindi ba? Ang pipiliin natin ay track record. Katulad niya, ang track record niya puro ganyan. Ako, hindi ako magtataka. Isang araw, tatakbo na lang yan kakandidato yan Bakit? Marami ng atraso para magamit niyang proteksyon sa sarili niya. Di ba? Mga kaibigan. Sinasabi ko lang Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Ka-Percy Lapid bumabanat. Lapid Fire! Mga kaibigan, babatiin natin si Chris Partosa at Sam. Matagal na pala ito, no? Itong, Ito pala, ang babatiin natin si Mr. and Mrs. Crisanto Partosa. Ito po yung mga butihing magulang ni Eric Partosa ng Nevada. Ng Reno, Nevada. Nabati ho natin si Mr. and Mrs. Crisanto Partosa ng Reno, Nevada sa kanila pong wedding anniversary ngayon. At pinababati din kayo ng inyong anak na si Eric Partosa. Eto, bago ko hinahanap ko kasi baka may birthday dito, huli na nating mabasa. Okay. Ang may birthday po ngayon ay si Los Unidos Juventus ng Canada. Kung di ako nagkakamali. Kaya binabati ho natin siya sa kanyang kaarawan ngayon. Sino pa ba yung may birthday na ka-Facebook natin? Si yung taga-Canada rin. Ano pangalan nun? Nakalimutan ko na matagal nang hindi, parang Ignacio apelido Mga kaibigan, hindi bale. Kung sino man, happy birthday na lang sa kanya. At binabati natin si, Los Unidos Juventus. Hindi ako nagkakamali, pala siya dati rin siyang musician At siya ay nakabase na ngayon sa Canada. Parang siya yung ka-message ko kanina sa messenger na kapag ka daw siya magre-retire na, gusto niyang sa Japan makabalik. Sabi ko, nagpadala siya kasi ng litrato niya, kuha, yung bagong kuha ngayon ng
itsura ngayon ng Ueno, ng Akihabara, mga kaibigan. Ang sagot ko, alam mo, kahit na marami ng building ngayon Japan, di ba? Iba na bago na. Pero mas namimiss ko yung dating Japan. Yung dinatnang kong Japan nung 70s. Parang mas namimiss ko yung kaysa yung itsura ngayon ng Japan at parang yun ang mas gusto ko kaysa ngayon. Asan ba yung pagbati rito? Ito, okay. Binabati natin mga may birthday, Los Unidos Joventeus, Elis Eclar, si Josie De Silva Ignacio pala may birthday ngayon. Josie, pasensya na, nalimutan ko yung pangalan mo happy birthday dahil birthday nyo ngayon, ay narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Nabati natin si Tarhata Galyanosa. Taga saan kaya si Tarhata Galyanosa? Hindi niya sinabi kung saan. Salamat sa iyong pagbati sa amin. Ang sabi? Dyan, bumati tayo dyan. Wala akong masyadong makita ritong may comment dapat kay Ahan Chen Antiporda pagkaisa ng mga taga-UP ipa-ombudsman para magkaalaman kung graduate po siya. Hindi, ang inaantay ko, alam nyo na hindi ginagawa. Yung investigasyon ng Senado, paimbestigahan nyo yan, yung Dolomite na yan. Maraming pinirwisyo itong mga ito. At hindi ako naniniwalang yung nagprotesta dyan, na naghain ng protesta dyan, o kaya ng kaso sa Supreme Court, makakakuha kayo ng makatarungang pasya. Unang-una, ang may hawak pala ng kasong yan, si Chief Justice mismo. Nandun siya. Isip mo, biglang naging scientist bigla si Chief Justice. Maaaring magaling ka sa law, di ba? Pero hindi mo field yung hindi mo linya yun. Yung science, di ba? Hindi mo linya yan. Batiin natin to Sina Rosario Sapa, Jerry Obregoso, barangay official to, si Jerry Obregoso. Torres si Ireneo. Nixon ng Torres at ang kanyang may bahay, binabati natin sa New York. Si Sierra Charlie de Guzman, Daniel Villanueva, Vallejo Clan ng Winnipeg, Canada, Zalditing, Jerry Raico, Ernie Dries, Belen Villena ng Batangas, Manuel Arau, Susana de los Santos, nating katropa, si Gina, Ramon Santos, Haniliwag, Felicidad Magdayaw, Luz Bimin Romana, Lito Perea, Bersamina ng Las Vegas, Nestor Nerva. At dito po, magbabasa-basa tayo dito. Santambak ang alam natin Doon kay si Nelson ba, nabanggit na natin, Nelson Beblañas, hindi pa, binabati natin, Si Carol Torres Briño, mga katropa natin, tsaka si Carmela Torres Balcos,
Siyempre si Rosita DC, ha? Si Ka Ani Flormata Saludes, Ka Enyang Mina, si Jorge Beichong ng Tokyo, Japan, si tawag, Buenos Dias, Joel Diaz ng Italy at Carolina Luge, si Arlene ng Atamon Varias ng Amsterdam, si June Gases sa Guam, bukalista po ng dating bandang Abracadabra, si Walden Kihan Berry at ang kanyang pamilya, puro po sila musician, sa Guam din po yan. Andres Bonifacio, June de Valencia, singer, actor. Sino pa ba? Si Ka Maita Basilio, malimit nating nalilimutan. Si Ella Samson Albiar, si Eric Partosa, nabanggit na natin kanina. Si Osias Catalan Olvido ng Shinjuku, Tokyo. Si Marie Orsa, Virgilio Viray, si Mamu Moon, J.R. Madrigal ng Southern California na proud Calapeño. Taga Mindoro siguro yung Calapan, no? Mindoro. Ang kaibigan natin, Hector Ponasier, Magdalena Rivas, Eddie Rodriguez, Rene Capua, Navarrete Reyes Reden, John Avila, ang veteranong musician, guitarist, Danny Trias ng Family Birth Control Revert o FBC Revert, Edgar Villaruel, Marvin Ponce, Danilo Ramos, and Isagani Reyes, si Linda Agualam ng Hong Kong, si Yet Guevara, Alex Dino, Evangelito Dalangin ng Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, si Rogelio Alfonso, Gilbert Estrella de Guzman, Zitaku Ador Russell, Elena Eliasar Kalunsag, si ano pala ito? Si Kagawad, at saka kanyang husband, si dating chairman Boy Kalunsag, si Isplaki Tony, Rudy Pastrana Lumilay, Minerva Olvido, Greg Veluz Jr., Ferdinand San Juan, Napoleon Gas Gapollero, Tertulian Duran, John Narciso Llarena, Eric Swan ng Long Beach, tama ba? Si Alberto Puno, Ram, Elmer Catolin, G. Hernandez, Ray Cada, Violeta Dalay, Teresita Aguinaldo, si Teofilo Santiago, Leo Villena, Marlon Corpus, Marvin Victoria, Benedy Tunggol, at gusto ko uling pasalamatan yung mga nagparating na naman ang kanilang tulong kahapon at saka ngayon na pare-parehong ayaw na rin magpabanggit ng pangalan. Saan po ninyo, mag-uumpisa ulit tayo. Hanggang kanina may mga pinapadalan pa kami. Pero November, mag-uumpisa tayo, gagawin namin every week, ang padala na namin hanggang 25 lang. Diba? 25. Kaya huwag kayo mainip, dadating sa inyo yung mga nakatanggap ng tulong para sa buwan ng October. Ito, yung binigyan natin ngayon ng tulong ng mga working musicians, entertainers. Kayo na rin ang magiging priority namin sa susunod na buwan. Meron lang akong tatanggalin doon na iba, mga kaibigan.
total, natulungan na natin sila. Itong batch na ito na 100. Kung abot ng 150, okay lang yan. Kukuha tayo dun sa mga nagsipag-text sa atin. Salamat dun sa mga sa mga nagpadala. At lagi nating maipapangako lang, hindi kayo mabibigo sa inyong pinadalang tulong. Dahil siguradong nakakarating po yan. At merong mga nagpapasalamat, meron ding hindi. Siguro nahihiyang magpasalamat. Kaya sino? Si Derek. Derek Andrew De Real, direktor ng ng Pinasaya, di ba, sa GMA7. Madalas na nakakaligtaan kong batiin kasi hindi ko nababasa yung niya. Derek Andrew De Real. Ang tagal ko nang kakilala niyan. Bago pa lang yung library niya dun sa Malate. Di ba? Siya may-ari nun yung library. Kung saan nagsimula yung maraming mga stand-up comedian, di ba? Na sumikat. Si Leo Villena, isa ring musician na hindi natin matulungan dahil nasa Bangkok. Naka-base siya ron Leo, kumusta na ang buhay ng musikero dyan sa Thailand? Balitaan mo kami. Marlon Corpus ng Roseville, California. Si James C. Mata. Ito, musician din ito, di ba, James? Hindi ko to kilala. Ngayon ko lang nakilala ito. Kamakailan lang, di ba? Musician siya. Si Cesar Porras. Si TC Cuevas. Si Prisjo Lapis ng Los Baños, Laguna. Sally Pascual Roño. Norberto Trias. Si Rudy Santos, original member ng bandang Horoscope at nasa California po siya. Si Ray Bonifacio po, binabati ko dyan at ang kanya may bahay, si Alice. At ang mga katropa niya, yung tropang San Jose, California, na barkada ni Reynaldo Bonifacio, veteran na musician. Baka akala nyo, tumulong din dito sa initiative natin si Reynaldo Bonifacio dahil siya'y musician. Meron mga musician na nagpadala mga kaibigan at saka yung meron akong, kasi hindi minsan napadala na namin, may problema, di ba? Ang problema na enkwentro natin, mali ang pagkasulat ng pangalan, ganon. Mabuti kung ganon kasi nababago naman yun naiko-correct yun. Kaya alam, madi-delay ulit, di ba? Imbes na makukuha na, mag-aantay pa siya. Kung babaguhin lang ang pangalan, madali kung may tatawag ka agad 5 minutes lang, bago na yun Mahirap, merong napadalan, may sakit. Hindi makuha. Kasi yung tao, hindi niya mapuntahan yung di ba? Hindi siya makatatayo. Kaya babaguhin mo sa ibang tao papangalan, di ba? Sa may bahay, o kaya sinong kasama. Yung napadala natin sa Cebu, nandun. Hindi ko na mga babanggitin ng pangalan ang tagal na sa ospital Kaya nung nakapagpadala tayo, pinadala niya sa atin yung litrato. Matagal kong kaibigan ito. Nagsisimula kami noon. Naging taka nga ako. Dating baladir yun magkasama kami. Ako, folk singer, siya baladir. Nung bandang uli, napapanood ko na ang pangalan niya. Malaki na dun sa Shakey's. Ngayon may karamdaman siya. Matagal na raw siya ron. Yun nga, pinakita niya yung litrato na meron siyang karamdaman. Meron tayong mga ilan pa na dagdag na mga may karamdaman. Mga kaibigan. Sana nga, November na para maipadala na natin yung kanilang second tranche.
si Luz Biminda Romana, si Oldies But Goodies, binabati natin ha, musician din po yan. Si Lourdes Sigwa, si ang hirap basahin ang pangalan ni taga Tennessee, Memphis, Tennessee. Lugar ni Elvis Presley to, di ba? Si Stenar Person Delft. Ang hirap naman basahin nun, ng Memphis, Tennessee. Martiniano Santiago, Herman Gumiran ng Canada. Mimi Vallejo, Randy Reyes from Sun Valley, California. Gerard Bugarin, Eden Cruz Payumo, Miletsky Kasilihan, Happy Chai, Ramon Santos, Jesse James Poot, Arthur Angelo Fidelino, Rogelio Alfonso, Virgilio Alfonso, Ayesha. Ito birthday din ni Ayesha nga pala, Agapito. Ito'y artist mga kaibigan pero bigyan natin ng isang bagsak si Ayesha Agapito. Birthday niya ngayon. Happy birthday Ayesha. Narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday. Ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. ito'y Kaya dyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Tayo po'y magbabalik bukas sa ganap na alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. dito sa At sa ating pong live streaming alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. walang Ito po si Percy Lapid. nakinig ay tunay, Paumanin po sa mga hindi natin nabati ho. ito'y makikilala mo. Maraming salamat at magandang Yumega Ahan Chen. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na